My name is Paldogs from Otis Battle League, Scene Zone Pulo, Balagbagan at saka FRBL, ayan. Manifesting na makatugtong ng Flip Top Zoom, your Battle PMC. Yun, Nick, please nga pala, syempre, co-owner ng BK, yun lang. Hey guys, ako pala si Christian, yung member of Birding Kahoy. I came from Team RD. Hello? Ayun. At syempre, bago tayo pumasok sa today's episode ngayon, maraming salamat sa location natin dito sa sa Only Puff Vape Lunch na kila Ma'am LA yan. Yan. Syempre, shoutout kay LA. Punta lang kayo sa lahat ng gustong umiscore ng vape. Dito lang yan sa Tapia Gentry. Yan. Shoutout sa Only Nandito, Puff. mababasa niyo yan. Yan, yung niya. Tinuturo Facebook na page, yan. Mag-message kayo dyan. At follow nyo na rin ang Only Puff at syempre ang Birding Kahoy, pati ang Rapture. Subscribe na rin kayo sa kanila. At syempre, follow nyo na rin ang page ni Paldogs. Yan, salamat. Syempre, Yan. Okay. So, actually, ito, honestly, talagang tumatayo balahibo ko, Dick Lights, no? Kasi talagang bihira lang ako makamit ng isang babaeng nag-rap battle. Kasi usually, ang mundo ng rap battle, lahat yan sa mga lalaki. Diba? Isa sa mga kababaihan, ito si Ma'am, paano ka ba nakapunta sa rap battle? At paano mo ka na-inspire na pumasok dito? Wala, trip lang kasi talaga ako nanonood lang ako sa audience noon. Tapos naispatan ako ni Kuya Leaf Cram sa Geddy. Tapos sabi niya, kung Battle FMC ba daw ako, sabi ko, konti lang, nagpe-freestyle lang konti. Tapos niyaya niya ako ng freestyle. Doon na nag-start yung career ko. Since naispatan naman na, tinuloy-tuloy ko na lang din. Kasi marami na rin nag-inspired sa akin, nagyaya na bumatil ka na, marunong ka naman, konting ayos ng sa skill mo, pwede ka na, ganun. Kasi si Nick Place, since anong taon ka ba? grade 2. Grade 2, nag-rap battle ka na! Wow! Freestyle. Wow. Freestyle. Seryoso. Talaga? Grade 2. Grade 2. Grade 2. Freestyle battle. Ako nagpe-freestyle din ako dati, sa Ang una kong nakalaban dyan dati si J-Nick. Freestyle. Grade 2 ako. Naalala mo pa pala yung una mong nakalaban. Si J-Nick. Usually nga sa lumalabas yung talent mo kapag pagdating sa school kasi yung paggawa ng slogan. Oo. Isa rin niya sa una ko kasi talent drawing. Tapos nung natalo ako sa contest ng manga, lumipat ako ng talent. Actually nilibot ko yung mga talent kong para sa hanggang ngayon. Tumagal lang ako sa rap. Kasi ang sarap. Si Ma'am, ano tatawag ko sila? Paldogs. Paldogs. So si Ma'am Paldogs. Paldog. Yan. Grade 2 ka rin ba nagsimula? Hindi. Saling kat lang ako Mag-iisang taon pa lang ako ngayong birthday bash. Iniimbitahan ko pala lahat sa birthday bash ko. April 28, baba kayo. Free entrance para sa inyo yan. Yun. So sinasabi mo, pa lang bago pa lang. Mag-1 year pa lang. Ang fan base mo ay talagang lumalala ng tumataas. Yung thankful din sa mga fans talagang nakasuporta sa akin. Ayan, mahal na mahal ko yung mga yan. Lagi ako pinagtatanggol sa comment section. Tuloy lang kayo sa pagsuporta sa kanya. At syempre, palakpakan natin si Ma'am Paldogs. Grabe, puro million views. Yun. Kamusta ang buhay mo ngayon? Kasi sobrang... marami ng views. Dati ba may mapumapansin ba? O ngayon ay Wala talaga ako natatanggap ng suporte kahit na dati sa pamilya ko. Pero ngayon proud na sila kahit paano naman sinusuportahan na nila ako. Kaya congrats nila ako sa mga nararating ko. Although laging talo sa battle rap pero yun, nandun pa rin naman yung suporta ng mga kaibigan, tsaka yung mga tunay na tropa. Tapos, ayun nga, kasi dati, hindi naman ako rapper, dancer ako mga 2016, hip-hop dancer ako dati. Pero part pa rin ng hip-hop yun, yung break hip-hop community pa rin siya. Parang urban hip-hop yung ginagawa namin dati. Tapos mga 2 years din ako sumasayaw nun. Tapos barangay lang. Kasi si Nick Place, ka ba, nag-beatbox ka rin ba? O Beatbox. Beatbox, rap, sayaw, drawing, magic, light art. Nagkalaw. Tapos fire dance. So guys, Maraming pinasok na talent. So guys, may kinalawan din pala talaga yung environment. Magkakapatid kasi talaga yung mga yan sa hip-hop community. Pero nung elementary days ko, nagbabalagtasan na talaga ako. Pinambabato ako. Balagtasan? Balagtasan yung may lakandiwa, ganun. Tapos, pinanlalaban ako sa ibang school, nakakarating kami ng district, ganun. Naglaban ka ng school? Grade 3 ako noon, nung nagbabalagtasan kami. Ako yung lakandiwa. Ay, hindi.
ano pala pinalalaban ko na yung Pilipino tas English sa paaralan, ano nga ba dapat gamitin, ganun. Ay, ako nilalaban dati. Ano ba ang format ng balagtas? Ano bang, diba ano? Makata, mga Ano din, Makata. tularin ba yung gagawin mo doon o ano? Ano ka, parang debate din yan eh. Parang ipaglalaban mo yung, halimbawa, binigay sa'yo. Kagaya niya, yung sa amin ni Ice last, April 9 lang yon, rematch namin ni Ice, siya, parang may, kaso walang lakandiwa. Ang nangyari doon, kalikasan or kaunlaran. Ako yung inang kalikasan, tapos si Ice pinanlalaban niya yung kaunlaran. Doon naman nung elementary days ako, ano yung dapat gamitin sa paaralan, English ba o Tagalog? Kasi parang yung may Pilipino, isang Tagalog. balagtasan, ewan ko balagtas ba yun? Yung nag-viral na sino bang kailangan maging bayani, si Rizal ba o siya? Oo, yung Rizal or Bonifacio, Yung ganun. nagsisigaw, Parang ganun lang nagsisigaw. din yung mga balagtasan. Sa tula, paano mo siya nag-ano ko rin ba? Gusto ko rin ng tula, gano'n? Normal naman sa school, papagawain at papagawain ka sa ayaw at sa gusto mo gagawa ka ng sarili mong tulad, ganun. Nakakatuwa, kasi kung tatanungin mo din yung mga ibang kahit yung mga kilalang mga hip-hop, so, saan ka nagsimula mag-rap? Lagi nilang nababanggit school. Lagi nilang sa school. Kasi pinapagawa ko Ay, ng kasi tula, gano'n eh. No? Lagi din sa school. Sa school din nagtatapos din yung So, akin, kailangan ano, pala, streets pala sa akin. guys, huwag kayong mahiya i-showcase sa mga talent nyo. Huwag kayong mahiya Kahit anong talent Ako rin. dati Sige talaga. lang. Kasi pag nasa school ka, andyan ang teacher, kung magkamali ka man dyan, i-ano ka naman, itatama ka naman, di ba? So, guys, huwag kayong mahiyang huwag kayong mahiyang maging madaldal, huwag kayong mahiyang maging kumanta, sumayaw. Ako naman yung sa pag-rap ko sa tita ko. Kasi rapper yung tita ko dati. Sa tita naman, okay. Kasi nabanggit sabi ni Nick Chris kanina, siya kanya, mas humasa ang kanyang rap experience sa street. Tama ba? Sa street. Tawag dito? Habang naghuhugas ako ng pinggan, nagpe-freestyle ako eh. Tapos marami na iisip. At naliligo ka nga, naglalaba. Tapos iniisip ko yung beat, yung paghugas ka ng pinggan, yung ginagano parang DJ. DJ. Parang DJ. Gagano. Kasi naman ako sa tita ko yung nag-rap din kasi tita ko. Tapos, nakikinig ako ng dating mga sikat na artist sa Habok Production. Tapos sa amin, yung mga idol ko, yung Cripskila, pati yung apat na mapaminsala. Tapos syempre parang pag nakikita ko, parang iba parang sinasabi sa akin, nangaasar, yung parang, wala daw mapapalasa, ganyan, ganyan. Ay man, Tapos, nadi-discriminate naman yun. oo, tapos biglang hinayaan ko lang. Tapos hanggang nung natuto ako, nagulat ako nung first time ko sumalang ng freestyle battle, ng grade 2 ako. Ang dami nagsigawan na tao, kaya doon ako natuwa na ituloy ko yung talent. Nung panahon na yan, wala pa yung flip top, wala pa. Andun na yung flip top eh, kasi nauuso na yung rap contest nun eh. Flip top siya, tapos ang unang parang laban ni Delo Target. Anong katagal nung mga... Oo, yung pa lang sila. Tapos ako, yung freestyle namin naman, may beat, hindi siya a cappella. Beat talaga siya. Usually, doon ang kilala yung... Kasi yung ginagamit namin beat ni J-Nick, yung nandun sa mismong event. Nasa labas lang kami, nakabilog yung mga tao. Tapos yung nagpapatugtog ng beat doon. Tapos ayun yung ginamit namin, kahit ang layo namin, doon kami tumitempo ni J-Nick. And then doon na nagsimula na Tapos yung ang napakaramdaman ko ang sarap pala kasi syempre may napapahiyaw kang mga tao, may humahanga pala. Tapos tinuloy ko siya, tapos doon ako nag-umpisa ng written. Confidence mo Doon ako ng written. Pero bago ako sumalang ng written, ang inuuna ko niyan beatbox. Doon kami sumali ng Sample wawawin. muna, sample. Sample muna beatbox. Sige, sample mo muna dyan. Wag na kayo. Hindi, isa lang, sample. Okay na yun. Para matuwa naman mga... Punta lang yung page ni Boss Nick. Hindi, pwede yan, marunong siya mag-beatbox. Kaya niya yan, tignan mo. Ano ba? Kanina nag-beatbox eh. Parang nga pang cliffhanger na nagyaya pang cliffhanger. Sample lang. Pero ma'am, ano yung nakikita mo sa hip-hop industry ngayon na, kung ito nararamdaman mo na hindi ka pa na-discriminate na, babae yan hindi man niya alam lahat ng nasa rap battle eh. Yung mga ganung aspeto ba,
nararanasan mo rin ba? O Ano kasi, sanay na talaga ako na binabalahura dati. Kasi galing akong late match, mas malala yung nararanasan ko sa apps. Puro Na ako trash lang pa- talk, no? Puro ay, trash talk okay, talaga, meron as din, in. meron pa rin. May meron pa experience rin. ako sa sa apps na parang lahat yata dadamay, kaungkat-ungkatan, kaugat-ugatan Pati, ng pamilya mo. pagmumura, idadamay. no? Pagmumura Bawal lang lahat. mag-rhyme, no? Bawal Bawal mag-rhyme. mag-rhyme. Pag nag-rhyme ka din, sasabihin nila sa nagsusulat mismatch. ka. Oo, totoo yun. Kaya nung unang battle ko kay Kuya Deep Cram, surprise freestyle battle din yun, tsaka kay Kuya Poison. Hindi ako nagra-rhymes doon kasi nasanay ako sa industry na parang nakikipagbardagulan lang ako. Kung paano ko binawar the good. Eh, nung mga panahon na hindi ko pa kilala si Kuya Deep tsaka si Kuya Poise, hindi ko alam na may pangalan sila sa hip-hop, gano'n. Ang alam ko lang, nakakulong lang ako sa apps, bigla akong lumabas. Gano'n. Tapos hindi ko alam Nakawala, na, no? hindi ko Bigla alam na nakawala. gano'n pala yung exposure na ibibigay sa akin ng mga taong yun. Kaya thankful talaga kay Kuya Deep, shout out, tsaka kay Kuya Poison. Thank you sa exposure. Ayan. Tapos sinuloy-tuloy ko na. Tapos kada battle ko, yun, nakaka-proud lang sa sarili kasi kahit natatalo, nagbi-million views talaga siya. Highlights yung mukha ko, ganyan. Ganun pala experience pag nasa labas ka na ng apps. Dati kasi nakakulong lang ako sa kahon. Pero, Biglang pero lumabas. matanong ko lang din, syempre, ano yung reaction ng family mo, magulang mo kasi kapag itatanong yung mga family, murahan yan, bastusan yan, ba't nandiyan ka? May ganun Yung bang- reaction nila, nung una-una napanood nila yung laban ko kay Lip Cram na sundan ng kay Tracy, nagulat sila, sabi kamukha ko daw, hindi nila alam na ako. mga barkada ko. Kamukha mo, nagkarapate lang. Oo, gabi. Sabi nila sa akin, kamukha mo to ganyan. Sabi ko, oo nga, no, kamukha ko. May kamukha pa yan. Yung isang kapinpin. Si Si Iban. Si Iban ba yun yung ni Kaloy? Ang dami Kamukha nga niya rin. nagsasabi sa akin sa live ko sa TikTok. Uy, si Ate Iban, kamusta na kayo ni Kuya Kalo? Gawaga na nila, hindi ako yun. Tapos ayun, nagulat sila sa akin. Tapos tinatanong din nila ako, nadi-discriminate. Yung ibang mga barkada ko, ayaw nila ako talaga dito sa hip-hop. Lalo na yung best friend ko. Shoutout Joyce Anakino. Pinapaliwakan nila na... Ayaw niya ako na nababastos. Kasi nga, wag ka dyan, babae ka, babastasin ka lang baga, dyan. concern na rin Baka nila. ba-discredit normal. yung value mo, bilang bababa. Oo, ganun, parang, lahat ka daw kasi ng mga babaeng pumapasok sa ganito, flip-top, mga rap battle league, sa mga underground, binabastos lang daw, ginagawang lapping stock ng liga, ganun. Since naranasan ko naman yun, mas matindi pa naranasan ko sa apps. Tapos nung lumabas naman ako ng apps na at lumalaro na ako ng mga personal battle ko, di ba, sabi ko, mas okay pala lumaro ng ng personal battle compare sa apps kasi sa apps talagang grabe, kakainin talaga yung emosyon mo doon. Promise, wag na kayo magtangka makipaglaro doon kasi parang binababa mo talaga yung mo doon, dignidad. Pero 'di ba, yung first time battle mo na syempre parang anong pakiramdam mo nun? Nag-choke ka ba nun? Kumbaga parang Hindi talaga. Kumbaga parang ko na lang. Kasi first time battle ka sa personal battle, kay Kuya Lip Cram, di ba? Tsaka kay Kuya Poison, freestyle pa yun, walang sulat as in. So mano-mano, ang binasihan ko na lang doon, kaya ko to, nagagawa ko naman sa apps Ba't hindi sa personal? Ngayon, tinignan ko yung mga damit nila, doon lang ako kumuha ng reference, kagaya ng kay Kuya Lip Cram, sabi ko, di pa kami nagpapasikat, naka-shade ka na, gano'n, parang mga Pag ganun. nakaitip ka, Bobers, no? Tapos may nakasulat sa damit niya na money makes everything. Sabi ko, tingnan mo, may nakalagay pa, money makes everything. Sige nga, baguhin mo mukha nito, gamit pera, gumagano ako. Parang nagugulat ako, nakakatawa. Na-happy freestyle mo kagad yung kahit sa suot pa lang, ito gagawa ko ng Kagaya yung tattoo niya dito, 1974 ba yun? Tingnan mo. 2023 na nasa 1974, ganun. Nakalimutan ko kanina yung tattoo niya dito, pero tingnan mo. Pero sa laban mo yung yung nag-choke, yung parang di ka nakapaghanda talaga. Meron bang nangyari? May mga nangyari ba sa iba? Sa rap battle, wala pa akong hindi pinagandaan. Ngayon pa lang, shoutout sa'yo KD, sorry, di pa talaga ako. Wala pa akong sulat. 6 days na lang battle namin, guys, wala pa akong sulat. Pero, tatry ko yung freestyle ability ko, bibigyan pa rin kita na Pero paano ka nagsusulat? Sa Kung paano ako nagsusulat, wala lang, nakaiga lang ako, tapos nag-iisip, nakatingin sa kisame, ganon. Cellphone Sa o notes, Sa notes. cellphone. Paano position? Nakaiga lang ako, tapos nag-iisip lang ako, nakatingin lang ako sa kisame, tapos... Parang ano to, parang Queen's Gambit Ang pinakamaganda kasing advice talaga dyan, Queen's Gambit. pag wala kayong masulat, lakad kayo sa daan.
Lakad Tingnan mo kayo. nga naman. Ganun din ako eh. Lakad kayo. Lahat na makikita niyo, mga signage or kahit paano ano. naman kung tatawid na, di nakagano ka lang. Hindi, syempre kung ano yung madaanan mo, isip-isip ka, pwede mo, pwede to, wordplay, ganito, ganyan. Ganun yung ginagawa ko, binabasan ba, nakakita ako ng puno ng mangga, ano pwedeng i-wordplay sa mangga, mga ganon. So bakit, Nakakita ko may ng, mga weird stuff, ano no, paano ka Pag nakita ka ng halimbawa, mangga, nakakita ko mangga. puno, ganun. Hindi, halimbawa, nakita ko, may Akala sign. ko drawing, mangga. Kaya pala mangga ka. Yung nga napapanggit ko kanina, may mga weird na stuff tayo na personalized na pag ginawa natin, mas nagiging creative tayo. Actually nga ako nga, sa mga di rin nakakalam, meron din pala akong libro dati. So alam mo ba, yung libro na yon, isinulat ko yon na may kandila, nakailaw na kandila, na sinasadya kong patayin yung, may ilaw naman. Ilaw. Pero parang ang creative ko kung may kandila ng kandila Tapos nagsusulat ka. Parang may, yung dating parang nolly sa akin, dati, ewan oo, ko. ganon. At Ako- effective siya sa akin, pero wala, pero pag kandila lang ang... Pero magandang tips din talaga sa pagsusulat, lalo na sa mga battle rapper, wag mong tatapusin yung 4 na linya mo nang wala kang malakas na punchline. Ayan, Mag-iisip ka muna ng punchline bago ka magsiset up. At saka magandang tips din para sa pagsusulat. Huwag kayo sa blackboard magsusulat para hindi kayo mag-choke. Anyway. Ano pang mga ano pang mga routine sa pagsusulat? Yun nga. Alam niyo yung Naglalakad, nakahiga. Sa akin pag Sige, nagiinom ako, hindi, oo. pag nagiinom ako, hindi gumagana yung utak ko diyan eh. Ang hindi ko siya na ang pag nagiinom ako, yung mga Pero rhyme na hindi yung bago. sobrang lango, hindi naman yung tamang lang. lang. Tapos pag tinamaan ako ng konti, mag-iisip ako ng mga rhyme na hindi pa naririnig sa battle. Tapos ngayon, pag nakaisip ako ng isang rhyme na yon, kunyari, mag-iisip ako ng rhyme na kunyari, lamesa. Kunyari lang, hindi pa ito nababanggit sa battle, lamesa. Ngayon, pag nalasing ako, tas gusto kong maglakad-lakad, ayokong sumakay eh. O magmotor. Maglalakad lang ako, tas titingin ako sa ulap. O sa mga paligid. Nanakinom ka. Oo, tapos abang nakatingala ako doon, nag-iisip ako ng katunog ng lamesa na hindi pa nagagamit. Ganun ako mag-improve ng element. So alam nyo na mga guys kung paano magsulat sila ng mga no? Ikaw, paano ka mag-improve ng element mo? Nung una kasi, basta ayoko lang na gumagamit ako ng dulo sa rhymes ko, yung mga rhymes ko, komo, mga gano'n. Parang napaka-common niya kasi, no? Yung mga naririnig na sa freestyle, Oo, no? ganun. Kaya gusto ko, pag magra-rhymes din ako, 3 syllables up to 5 syllables. Halimbawa, nakakapagpabagabag, hanapan ko siya ng rhymes na kailangan Kasi ngayon, ang ini-improve ko sa sarili ko yung multis, tsaka holo rhymes. Kailangan bago ko tumungtong sa mas mataas pang liga, kailangan perfect ko na siya. Parang, Kunyari, yung alam ko freestyle, ano i-rhyme sa freestyle? freestyle. Ano bang magandang rhyme ng freestyle? Yung bago. Ay, yung mga luma. Ano ba mga rhyme ng freestyle? Smile. Style. Kailangan ba, no? Kailangan ba Missile, mga magkatunog palagi? Di ba yun yung mga luma? Ngayon, iniisip Pero ko, yung freestyle pwedeng meanwhile, this time, Si- peace mind, mga ganun. Si Sinyo, napapansin ko, hindi man magkatunog yung dulo niya, pero nako-connect niya kung yung ngipin. Diba yung ngipin? Pero nako-connect niya lahat yung Baka yung tinutukoy mo direct yung Ano ba Holo Slant rhyme, rhyme. slant rhyme, mga Oh, ganun. slant hindi, rhyme. Sa pagbigkas kasi yun, sa pagbigkas rin. Sa flow Oo, din sa flow ng- nadadala talaga yun. Bigkas, di ba? Pero siya, magka-rhyme siya dahil sa ginagamit niyang holo rhyme, slant rhyme, mga ganun. Kung paano niya kung paano niya bigkasin. Perfect rhymes, yung holo rhymes na sinasabi. Meron akong holo rhymes na nagawa, di ba, sa sa Pangil sa Pangil, Oo, na entry ko yung sila daw nagdala, pagdala na dala, tila padala ng Lazada, ang lala, parang gano'n. Oo, yun. Ibang technique din pala yan. Isa din Oo, yung- marami siya. Kasi talaga siya. Marami siya. Yung multi, Okay, multis, Kung so, para mas multisyllabic. para mas maganda nun, para ma-overpower mo yung kalaban mo, mas makalamang ka, kagaya ng ginagawa nila sa acapella. Mas maganda maging well-rounded ka. Sila Luni naman, mabagal lang naman, hindi siya yung mabilis, pero yung tawag dyan, yung... Gods kung na ano- kasi yun kung eh. ano yung sinabi nung yung bara ba yun, bars ba yun? 4-bar setup, ganun. Yung Paano? yung- Punchline. kung ano yung sinabi nung kalaban, kukunin din niya yun. Si Looney kasi masasabi ko talaga multisyllabic siya. Kasi grabe siya mag-multisim. Yung una niya sinabi hanggang dulo, ganun din yun hanggang magkakatunog. Yung pati yung gitna. Oo nga, Internals, Oo, yung internals internals. niya. Kung paano siya gumamit nun, kaya para sa akin, the best, na naging inspirasyon ko dati sa multi,
Yang si Looney. Ayan, Isa rin talaga. Kaya tanong ko sa inyo, sino sa mga nasa malalaking pangalan ng hinahangaan niya? Ako, Ikaw muna. si Kuya Mot. Si Kuya Mot Ay, si Mot. talaga. Si Mot. Oo, Mot. Yan. Sa akin, sa music muna. Sa music naman sa'yo. Sa music, wala pa masyado. Para sa akin si Flo G ang nangunguna. Para sa akin. Sa akin naman, sa battle scene, may talo siya, oo. Pero nung una ko siya napanood pa lang sa freestyle, yung tryout ng Cliff Top, hanggang ngayon, hindi ko rin expected na magiging meta siya eh. Sa akin, idol na idol ko talaga noon pa. Kahit natatalo siya sa M-Site. Ay, Si Kuya Sight talaga ako. Lalo nung laban nila ni Pistol, dalawa sila sa Pampanga ginanap. Talagang doon ko siya sabi ko, ang galing nito talagang tao na to. Doon ko siya naging idol eh. Tapos hanggang ngayon kung paano hindi ko ini-improve yung sarili ko na dahil sa kalabang ko. Ini-improve ko kung paano ko higitan yung performance ko nakaraan. Sarili ko lang kinakalabang ko. Tapos sa music naman, Walang mindset. sa music naman sa akin ang number 1 ko diyan si Misterio. Misteryo. Yung Talk to Me Nice, yun. Siya Sa music, talaga, sa music. sa music, Misterio, number 1 ko. Parang foreigner ata si Mysterio. Ang naobserbahan ko ngayon, ang gumagawa ng pangalan ngayon, si Pistolero. Pistol sa akin, Pistol. prime niya kasi ngayon, tsaka ni K-Ram eh. Sila ni K-Ram. K-Ram, dalawa sila. Ni Kuya. 13. Si Poison 13. Hindi, si Poison 13. Umira na siya nun eh. Noon pa umira na siya, matagal na talaga siyang magaling. Oo. Kaysa ang Ang daming yan. magaling. Lalo na nung time na nakulong si Kuya Luns, siya, talagang naging era niya yun eh. Si K-Ram, si Pistol, lalo ngayon sobrang grabe yung Nag-iira sila nila. ngayon. Perform si Pistolero. Kung Grabe. kung papipilian nga ako ulit ng susunod na mga kalaban sa freestyle, surprise, Kuya Kiram ako eh. Sobrang Kasi tapos ka na comedy. kay Pistol, di ba? Kiram, Tapos na siya eh, basta sa napagdaanan niya na si surprise freestyle Pistol. battle. Ayun, ang galing din talaga ni Kuya Pistol mag-surprise freestyle battle. Yung sagot ka ng sagot, bakit nililigawan ka ba? Gawa na, di ba kay Aubrey? At saka napapansin ko talaga sa battle industry ngayon ng para sa akin, yung 3GS, grabe lahat sila mag-improve. Buong 3GS, lahat sila ang lalakas ngayon. Hindi lang ngayon, sa akin, noon pa man si M-Site, tapos si Lip Cram noon, napakagaling niya na hindi pa lang siya na-appreciate ng iba. Mas umano sa kanila nung dati si Kuya Jonas. Pero hindi pa siya na-appreciate noon. Pero nung Nakita ko yung humble beginning ni Lip Cram eh. pero ngayon nung ibang yun Lip Cram na-appreciate siya, lalo yung 2x2, akala siguro si Kuya Jonas na nagdadala. Para sa akin, dalawa sila. Nung na-appreciate nila yung Teamwork style ni Kuya Kiram, ni Kuya Lip Cram, grabe siya ngayon. Halimaw talaga, masasabi kong kaya niyang mag-champion kahit isang liga. Talagang para sa akin, the best siya Minsan ngayon. talaga sa una, hindi tayo na-appreciate. Pag tumatagal-tagal, tapos pag binalikan nyo mo yung battle, tapos napanood mo ulit, noon pa lang pala talaga may may tirada na. Parang malupit na pala talaga siya sumulat, di lang athlete. Kumbaga, hindi lang siya overrated, underrated siya, ganun. Nagkakaroon din kayo ng highlights kung depende sa magiging kalaban niya. Wari, yung kalaban niyo ay napakasikat na. Tapos nakalaban nyo, nagkakaroon kayo ng hide ng spot doon, ng parang Normal yun, may spotlight Normal talaga. talaga. Ako nga kay Telip eh. Makikilala ako dito, gano'n. Ako kasi, para sa akin, hindi ako bumabase kung sino yung gusto ko makalaban. Kung sino yung ibibigay sa akin, yun lang talaga. Walang any reklamo, binigyan ka ng battle, tanggapin mo. Kaya nga, na-pressure ako sobra ngayon kasi ngayong April 5 naging kabattle ko. May Asma, RLC Pistolere, rematch namin ni Isis ngayon sa 27 kay KD. Isipin mo, as a FEMC, as a battle FEMC, 5 battle. Nag-aaral pa, no? Nag-aaral, may thesis, Nagtatrabaho pa. nag-work pa, sideline job. Parang sobrang pressure talaga sa akin. Kaya ngayon, hindi ako makapagsulat. Yung utak ko sobrang blanco. Hindi ko masulatan si KD. Pero gagawin ko pa rin naman yung best ko para makapag-perform sa kanya kahit freestyle. Pero susulatan ko pa rin siya siguro mga 3 days before. Tatry ko. If mag-choke, sorry. Sorry talaga, KD. Kung pwede nga lang i-adjust yung battle natin, gagawin ko, ganun. Para mabigyan na kita na magandang performance. Kita nyo naman ako maganda, mag-prepare sa mga battle ko, di ba? Ayun, sa mga kalaban pala, sagutin nyo itong dalawa. Ikaw muna, Nick. Sa buong, sa buong career mo, ito sa buhay mo sa rap battle, sino yung hindi, talagang tumatak sa'yo, talagang yung laban yung hindi mo malilimutan, talagang nahirapan ka, at yun yung the best na battle para sa'yo?
yung 2x2 para sa akin, yung kay Ronan tsaka Gray. Yan ang pinaka Gray matter kasi talagang yung time na yun, nagbabantay ako sa lola ko kasi na-hospital yun eh. Doon ako sa East Avenue. Di ba yun nag-chat ka sa akin? May tapos, katulog ka sa amin. Hindi, dapat doon lang ako pupunta, magpapaumaga kami kasi may lalakarin lang kami. Tapos, yung time na yun, 3 days namin pinractice. Nag-practice kami video call, tapos nag-voice messenger lang kami ni ASCII. Kasi hindi basta-basta eh. Kumbaga yung semis namin na yun, para sa amin, yung paghahanda namin dun parang finals na. Kasi lahat ng background... Sa Rapture to. Oo, lahat ng background ng laban ng dalawa talagang masasabi kong halimaw eh. Kaya talaga nila mag-champion kahit saan. Ang pinaka-idol ko talaga sa kanilang dalawa, yung si Ronan. Ang galing, grabe siya mag-technical. Tapos kung paano sila mag-multis, tas sasamahan pa ng Gray na grabe mag-comedy. Talagang kagat na kagat sa tawa. Kasi expected ko talaga talo kami nun eh. Round 1 namin, hindi ko masabing talo kami kasi hindi ko pa naririnig. Nung narinig ko silang umispit, sabi ko tagilid na to ah. Yung pinagdadasal ko, sana yung round 2 makuha namin. Yung round 3 doon na lang sana maging bonus. Kahit masaya na kami, kahit isang round lang makuha namin eh. Mabawi lang. Para kahit papano malaman naming sasabay. Kumbaga parang naging bonus na lang sa amin na nanalo kami doon. Kasi talagang grabe, iba yung pressure nung... Sa lahat ng battle ko, wala akong battle na kinaban ako eh, doon lang. Doon lang talaga. May pagsunod. Finals na yun, finals na. Yun. Yung nag-eco lines kami, yun dun sa semis yun. Yung may eco lines na ginawa kami. Kasi hindi lang rap nilabas namin doon, iba't ibang talent eh. Yung talent ko sa drawing, nilabas ko, nag-drawing ako ng Pippen. Tapos nagulat ako, yung suot pa nila, naka-Chicago Bulls. Kaya sumakto, yung drawing ko Chicago Bulls. Tapos, ayun, may drawing. Tapos sinamahan ko na ng art ng beatbox ko, yung sa pag-e-echo. Oo. Pero nung napag ko yung laban mo, nag-iba yung aura mo doon. Doon yung sobrang gigil na gigil ako. Kasi talagang nilalaban ko yung gigil ko sa kaba. Yun yung naglalaban sa akin. Kasi habang hindi humihina yung boses ko, may nararamdaman ko yung kaba ko. Kaya pagdating ng kaya tinodo-todo ko yung boses ko nung pagtapos nun talagang paus ako. Nung nagpapasalamat ako, shoutout ako, paus ako. Ikaw naman Paldogs. Pinakamahirap ko bang nasulatan? Nakalaban at di mo malimutan hanggang ngayon ay... Ako, para sa akin lahat naman unforgettable yung battle ko. Kasi kada battle ko, iba-iba yung style na pinapakita ko talaga. Lahat. Iba-iba talaga, hindi ako nagpo-focus sa isang para unpredictable akong babae. Para yun yung binibuild ko eh. Gusto ko yung never mock ako, ganyan. Ayoko At saka napapansin ko, yung style mo pang lalaki. Oo, kaya hindi ako binibigyan ng kalaban na babae. Ng kalaban na babae, puro lalaki. Sa lahat ng FEMC, ako na lang yata yung FEMC na wala po nakakatapat na lalaki. Ayun yung napapansin ko sa nag-Royal Rumble sila, magkakatapat sila mga babae eh. Sana mapakinggan ko to kung paano magbitaw. Sa babae, sa lalaki na pag lalaki. Kaya nga. Ikaw, kung sa lalaki, sino gusto mo makalaban nga? Hindi, yun sa pinaka nahirapan ako magsulat para sa akin, itong kay RNC. Kasi nahirapan ako sa kanya dahil wala ako talagang any info. Hindi siya kilala ng mga MC, ganyan. Sabi ko, anong klaseng sulat gagawin parang ko dito? tingin mo parang nagpalit bigla ng pangalan mo. Oo, yung parang, ba't ganun? Tapos yung pinapanood ko pa yung mga previous battle niya, hindi ako nag-e-enjoy. Hindi naman sa hindi siya malakas, inaantok ako. Ganun kasi ako pag nanonood ng mga previous battle. Di ka na-excite? Oh? Parang wala. Hindi daw siya na-excite sa mga battle mo. Hindi. I mean, ang hirap niyang sulatan kasi wala kang info. Most commonly kasi mga battle rapper, labasan ng info yan. Info sa info or kahit maiksing info lang yan, magagawa mo ng setup yan. Sa kanya as in, walang nagbibigay. Paano ko susulatan? Kumbaga ganun siya kaingat, no? Ganun siya kaingat. Ganun siya Sobrang sulatan. hiwaga, no? Kaya ang ginawa kong style nun, ang pinaka nalaman ko sa kanya, di siya LPT, di siya licensed professional teacher siya, ganyan, graduate siya, ganyan. So, ang ginawa ko na lang sistema, ay di na ako magbabars dito. Kasi baka di nila ma-appreciate. Ang gagawin ko, yung kumbaga kahit kanino, pwede siyang tumama. So, yun yung nag-viral sa akin ngayon, yung teachers versus student. Sakto, estudyante, ako tapos siya teacher, di ba? Ganun yung ginawa kong strategy. At least,
bibira ako ng bibira, lalabas ako ng linya, tumatama sa kanya kasi guro siya, tumatama siya sa lahat. Parang ganun yung dami nag-chat na teacher sa'yo Ang dami nag-chat na teacher sa'yo Kung papakinggan, nagiging hindi lang sa kanya, kundi Releva- in general Oo, lahat. naging general siya. So, ang dami nakarelate, maraming Oo nga. maraming kailangan nag-aano sa akin. applicable. Pero round 1 ko, nag-verse ako. Kumbaga parang tinira ko na lang yung lugar niya. Tapos kung ano mga napapansin ko sa looks niya, ganun. Tapos yung mga previous battle niya. Hindi na ako nag-mockline eh. Kasi most commonly, style ko din, nagma-mockline din talaga ako Parang pag gusto ko dagdag yung ka sa battle. well-rounded Oo. yun. Parang kinukumpleto ko yung setup ko na may mockline, na May may four-bar bars, may setup, comedy, may reference. 4-bar setup, may reference. Kung kaya ko mga elements ng oxymoron, parody. Basta ganun ginagawa ko, pinagsasama-sama ko siyang lahat. Ganun yung skill Kumbaga, ko. halo-halo na, no? Tapos kung saan pa ako nakikilala, Kaya dun mo masasabing kakahalo-halo mo, talagang malamig yung ibibitaw mo. tsaka kada iba-iba ko, Manlalamig yung kalaban mo nun kasi halo-halo. Kinombo ka niya, no? Parang sa... kada battle ko, iniiba-iba ko para iisipin nila, may aabangan na naman silang bago sa akin. Na, ano na naman kaya style papakita na yun ni Baldogs, ganun, di ba? Kasi yung nakaraan, nagganto siya. Ngayon, ano kaya? Kasi gusto ko yung unpredictable lang ako. Tapos out of nowhere, susundot ako sa babalik ako sa dati kong style. At least Tsaka ang hindi sarap nila naisip nun, yun. kapag inain mo sa masa, ang sarap talaga pag mo, kung nakagat na gustuhan nila yung lasa nun. Kasi halo-halo eh. Masarap Tapos yung halo-halo matamis-tamis, eh. Di no? ba matamis-tamis? Eh kaso allergy. Ayun. Pero honestly, hindi ko napapagawa yun, pero dahil sa nalaman ko yung mga technique mo, panoorin ko yan. Ano naman dyan? Piyong. Ayun, ano bang question mo pa? Sige, may question ako. Bago kayo sumalang sa rap battle, Sa mismong stage. yes, sa mismong stage, sa mismong rap battle, ano ba ang pumapasok sa isip nyo? Sa akin, ang number one kung ano dyan. Hindi, sa akin, bago ako bumatel. Kunyari, eto na, ngayong araw na. Bago ako pumunta dito sa event na to, sa venue, ganun, hanapin ko yung tropa ko na pwede kong makainuman ng hanggang umaga. Winig yun, ha? Hanapin na nandun sa event. Oh, hindi, wala. Kunyari, ano siya, best friend ko. Kagaya, shoutout nga pala kay Oploda, pati kay Andrew. Yan. Ayayin ko ng inuman niya hanggang umaga. Tapos, yung tao na yun, pag tumama na yung, yung amats ko, talagang gigil na gigil ako nun. Kawawa tenga nila kasi sinisigaw-sigawan ko, dinidikdik ko. Tapos, syempre, kasama yung pag-emphasize mo sa pag-i-spit mo. Kunyari, meron kang i-spit na para magets ng tao, may emphasize. Ngayon, kahit minsan, inaano ko yun, binabalya ko minsan sinisigawan ko sa tenga. Kasi komportable ka ng lahat sasabihin mo na sa kanya, eh. Oo, tas ngayon sasabihin niya na sa akin, paano kung sa lanes mo na yan, round 1 mo, magre-rebat ako ng ganito. Ngayon, makakuha ko ng idea na kapag, sige, magre-rebat ka ng ganyan, may pang-rebat na rin ako. Parang ganun ginagawa ko bago ako bumatil. Yung tropa ko nang makakainuman ko hanggang umaga. Kasi bago battle, hindi ako natutulog eh. Kunyari, eto, battle ngayon, kahapon, bago pa lang, kunyari hapon, umaga pa lang, matutulog na ako. Yan, gabi, hanggang umaga di ako matutulog, tas hanggang ngayon. Bali pag uwi ko niyan, tulog talaga ako magdamag. Ganun. Tulog ako niyan magdamag. Ano pala? Si Ruches, nagpo-podcast kami. Pakita ka, Ruches. Pakita ka, Chis. Yan ang pinaka-viral natin. Sige, Ang Rookie of the Year. Lapit na kami matapos. And then si Paldogs, ikaw, anong pumapasok sa isip mo? Tuwing ikaw Bago ay- ako bumatel? Bago ako bumatel, wala lang. Nakikiano lang ako, nakaupo lang ako. Parang nire-relax ko na yung sarili ko. Gusto ko relax na ako. Tapos, Ba't maganda yan? iniisip ko pag babattle ako, doon na lang ako magpapaapoy. Medyo balikin ko muna kasi naalala ko yung sinabi ni Bruce Lee na empty your mind. Ganun lang. Be water. Yung be water. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako So, doon. tama yun. Hindi ginagawa niya. So, Sa akin kasi yung water ko, yung pamparelax ko, alak. Alcohol. O yun talaga, baliktad ako. be beer, my pet. Pero pagdating ng battle, di ako nagiinom. Battle? Inom? Ayun! Basta, Hindi ako nagiinom hanggat di ako bumabattle. Ngayon, pagtas ko bumattle, doon ako sasagad ng inom. Kasi pag ako bago bumattle, tas uminom ako, nakakalimutan ko na. So, ikaw pala ay drunking battle? Hindi. Rapper battle. Rapper lang siya. Battle MC lang. Tapos pagtapos bumattle,
Tsaka ako iinom. Hindi ako yung iinom muna bago bumati. Yung ginagawa ni Silent. Oo. Ay, silent kasi dun niya gamay eh. Dun siya malakas. During. Oo. Pero pansin ko kay Silent kasi, mapainom o hindi, pareha siyang malakas sa dalawa na yun. Ayun. Kaya dun ko kailangan palakasin kung saan ako mahina. Yun. Ikaw, ito si Paldog naman. Sa akin naman Paldog. Sa akin kasi chillax lang talaga ako. Gusto ko nakaupo lang ako or may kakwentuhan man ako, ganun. Parang naisip nila, nagpa-practice ba to? Parang babattle ka na lahat. Tapos magugulat na lang sa'yo, aapoy ka, no? Ganun. Parang gusto ko yung hindi nga ako hindi ako nagpa-practice talaga sa bahay. Pag nagpa-practice ako, nakahiga lang din, nag-iisip ako kung anong move. Parang sa isip ko, nag-i-imagine ako na ganito pala yung body gesture na Pero gagawin hindi ko ka, dito. pag ano sa inyo, kunyari, hindi ka naman siga. Hindi. Eh, Nasa loob lang ako nagpapapoy ng kayo, bahay. siga. Okay. Adi, ang tapang mo na niyan. Kaya hindi niya natataga sa bahay yung pagiging maangas, hindi naman. Hindi, kasi independent ako mag-isa lang sa bahay. Pag nagpa-practice ako, nakahiga lang ako, nakapikit, nag-i-imagine ko ano yung body gesture na gagawin ko. Bala na kung ano yung igagalaw na katawan ko sa mismong battle. Nanonood ng mga ibang mga battle na ito. Yan, nanonood ako. Simula naging rapper ako, natuto na ako manood ng mga ina-upload lalo na sa moto, sa flip top, ganyan. Iniisa-isa ko din niya para nagkakaroon din ako ng idea. Dati kasi bumabattle ako nang wala akong kahit anong pinapanood. Ako hindi. As in, wala akong pinapanood. Bumabattle ako, hindi ako nanonood kahit ano. Kung ano yung maisip ko, ang ginagawa ko bago ako magsulat, magpapatugtog lang ako ng mga yung mga tugtog na gusto ko. Sa music. Oo, lalo yung Deathbed, yan paborito kong patugtogin yan bago magsulat. Tapos, nakakanood lang ako ng battle kapag nakapunta ako ng event. Kunyari ngayon, host ako. Kung ano yung napanood ko, yun lang yung napapanood ko. Yun na yun, pero pag uwi ko, hindi ako nanonood ng battle, ng flip top, ganun. Ako kasi- Iba-ibang liga, hindi ako nanonood, pero gusto kong bumatel. Ganun. Ako nung umpisa pa lang kasi talaga ako, nag-umpisa pa lang ako, kaya hindi ko kilala talaga totally mga flip-topper. Sila Kuya Lipcram, sila Poison, wala akong kilala, sila Six Street, di ko kilala, sila Sinyo, di ko kilala. Kasi hindi talaga ako nanonood ng flip-top. Hindi ako nanonood, bumabattle ako hindi ako nanonood. Tapos nakakalabas ako ng mga linya na hindi ko alam na nababanggit din pala doon. Yun na yun. ang Kaya dyan ako advantage, nag-umpisa. Oo, di Dyan ba? ako Ayun nag-umpisa ang manood na. advantage ng manood ka dapat para hindi nauulit yung mga linya na nagamit na pala. Papanoorin May mo yung mga nakapagsabi last na sa akin. battle mo, mga Pero may battle mo. nagsabi din sa akin na huwag ka na manood kasi yung talent mo natural. Ibig Sa akin, sabihin, simula nung may nagsabi rin sa akin nun, doon ako nanonood nag-umpisa, na rin ako. oo, kasi mauulit yung linya. So, ibig sabihin, yung mga nababanggit mo na akala mo hindi pa nababanggit na iba, nagamit na pala. So, yung ibig sabihin, yung utak mo natural. Yung talent mo natural. Sabi naman sa akin ng iba, huwag ka na manood kasi pag nanood ka, may influensya ka ng skill ng iba. Kasi ang tawag, May advantage siya at disadvantage ang tawag dyan eh. ay tawag dyan ay engram formation. Ang tawag kapag ang isang bagay daw na paulit-ulit mong ginagawa. Napapanood wala, ko. pagbukas ng buko, una, di ka marunong. Pag paulit-ulit mong ginagawa yun, eventually, Masasanay. maasa ka na. Oo. Paulit-ulit mong ginagawa yun. Paulit-ulit yung ginagawa. Engram formation. Yet, meron ding negative din yun. Na kailangan meron ba? bago yung mapakita. Kasi kung kada ito yung practice mo, tapos yun din ang papanoorin mo, eventually, out of nowhere, yun ang sasabihin mo na na unconscious ka na, yun na naman yung sinabi. Natural talent kasi talaga yung naranasan ko eh. Kapag sa mga Kumbaga sa akin, yung pagiging natural ko, sinabi, hindi man ako naging rapper ng maaga, parang nasa dugo ko daw talaga, parang ganun. Kasi sobrang natural ko, bumabattle ako, parang hindi ko pinipilit na magpatawa, natatawa talaga sila sa sinasabi ko. Di ba gets mo naman sa mga Ako battle sa school, ko? makulit talaga ako. Ako pinaka-comedy din. Ako naman, Pero baliktad syempre, tayo. bagong lahat, shoutout nga pala sa Kenji Men. Yan, sa mga gusto mag-aral ng Nihongo, na gustong lumipad, papuntang Oy, Nick, Japan yun. kailan ka pa alis? Mag-Japan ka ba? Nag-aaral pa lang kasi ako. Bali, pag-graduate, antay kami ng selection, tapos mag-JLPT kami. Ayun, tapos yun pala. So, alamin na kung ba't titigil ang Berdeng Kake mo na si Nick. Hindi. Tuloy pa rin to. May kung mawala man ako sakali na Marami pa. may naka-ready na akong mag-host dito na papalit para Kaya sa akin. pinapractice ko rin namin na may sa Navota, sa Quezon City. Kaya yung garahe, na pa ba yung garahe? Yung ibang mga batch naman din ng mga din doon. Siguro ang mangyayari nun pag nasa Japan na ako, mag-sponsor na lang ako sa liga. Yun. Matik yan, ganyan. Siyempre, Ganyan ang yan eh. sponsoran ko mga liga dyan, yung mga taong tumulong din sa akin. Especially sa, siyempre, Berdeng Kahoy,
Rapture, yan, syempre si Paldogs kapag binalik niya na ulit yung liga niya o kaya kung bumatel man siya sa ibang liga, i-sponsoran natin yan pag nasa Japan Maganda na tayo. yan kasi nabanggit ni Ma'am LA mamaya na mayroon tayong third episode na ni Hongo episode. Nasama siya mamaya. Nihongo episode. Ayan. So yun, alam ko nasa 39 minutes na tayo. Actually, ganyan naman lagi ang podcast, mahaba. Baka 2 hours pa. Actually, marami pa tayong pag-uusapan. Siguro may mga part 2, part 3. So bago tayo matapos, sige, ano ba yung mga gusto nyo i-promote? Shoutout sa Dog Dog Clothing, napakaangas yan. Gamit ko to sa Motus. Tapos, ayan, shoutout kay Boss Dog, ayan. Ispatan niyo yung ano nila, yung clothing line sila, napaka-solid yan. Score kayo dyan, Andy Pop, tapos kay Andy Madam Pop. LA, ayan. Sa birthday bash ko, punta kayo. Madam yan. Kaway ka naman dito, madam. Pakita ka naman. Madam damin po. Hindi ka nakikita. Yan sa akin, shoutout nga pala sa Motus, yan, sa t-shirt, score na rin kayo dyan. Siyempre, shoutout kay Paldogs na sumuporta dito sa liga. Shoutout kay Nick Place, Yun, sa tapos- may-ari ng BK. Ay, At saka Hindi, owner lang. owner pala. Maraming owner. salamat kay Cap Tala-Tala. Yun, shoutout kay Kap Tala-Tala at syempre sa Paint Peso, sa Unlifap, silip lang kayo dito sa Tapia, Gentry, maraming masarap na vape dito. At syempre, sa mga gustong mambabae dyan, dito lang kayo pumunta, yung mga walang jowa dyan. Mag-vape lang kayo at pagka-vape may... Syempre, score na rin kayo sa clothing. Meron din tayong RNR Clothing. Maraming salamat, syempre. At syempre, sa Rapture, pumiyo kayo, no? Sa Rapture, shoutout sa Rapture. Subscribe na kayo sa kanila. Follow nyo rin yung TikTok at saka page ni Paldogs. Ayun, no? Yun. Maraming salamat sa mga manonood. Syempre, sa Berdeng Kahoy, tuloy lang tayo. Follow nyo lang yan. At follow nyo rin yung Unlipop. At syempre, bago ang lahat, katapusan mo na. Follow nyo din, syempre, si Nick Place. Yan, babalik tayo sa page natin ng Nick Place pag tapos na tayo mag-aral kasi busy lang tayo ngayon. Yes. Sobrang busy natin at syempre shoutout nga pala sa Esme ko, kay April Pineda Briones at syempre sa future baby ko na si Yagami, shoutout. Syempre pati sa magulang ko. Congrats! Syempre sa Kenji Men, kay Ma'am Rachel at saka sa sensei ko, kay Sensei Kaji. Tsaka sa mga classmate ko dyan, pati sa senpai ko na Senpai May, tsaka sa senpai namin kay Sak. Pati kay Jennifer, at syempre sa mga best friend ko dyan, shoutout din pala kay Jin Sang, Garcia Sang, Duran Sang, Kapinpin Sang. Kapinpin kasi kahawig niya eh. Pati kay Paner, yung future na magiging sensei namin dyan. At saka kay Ano ba, Sensei? kay Alim Sang, pati kay Ana Sang, sa lahat ng classmate ko, pati kay Lebron Games. Diba, Shoutout ko grupo ko, Sicilian Gambit, tapos Drop By Records, shoutout din sa HQ, shoutout sa mga late matchers, shoutout kay Shane Dizon, Joyson Aquino, AJ Lim, yung kakulab ko sa music ko, then shoutout kay Ethan Seyong Elijah, shoutout din sa ating apat. At syempre, shoutout sa dalawang nasa gilid namin. Iyon, Kay Direk. kay Direk yan. Kasi honestly, no, ang sarap pala mag-podcast, no? Nakakalibang. Nakalibang. Oh, parang Mas nakakalibang mag-podcast. Parang pangalawang beses ko to nagpa-podcast. Yung unang podcast ko, parang natural lang, nagiinom parang- kami, parang natural na kwentuhan lang. Ganon. Tsaka hindi pa yan matatapos dyan. Yan, syempre, abangan nyo yung gagawin naming film ng Berdeng Kahoy. Yan. At syempre, meron tayong special talaga makakasama si Ma'am Paldogs. Yan, pumayag siya na sumama sa film. Yun. Gusto ko lang masubukan yung yung experience kung paano ba mag-artista. Gagawa ko ng ano dyan. Kung marunong ba ako umacting? Kaya yan. Ano ba, mga love story ba? O ano, mga... Pwede naman Kasi sa love story niya, yung kagaya ng kay Ice, pati yung kanya kung paano siya niligawan. Ang grabe yun, trending yun eh. Trending. Pwede rin sa kanya yun, yung ganong ano. Sige, magagawa namin ng script High school yan, life, no? Tapos naglalakad ka, nakaganyan yung kamay mo. Pwede, no? Oo, pwede. Pababayin natin si Ice. Yung mga ginagawa nila noon na dati mga Jamil nung mga O mga ganon. ganong time. Kasi nalalaos na siya ngayon, so kailangan natin buhayin ulit. Tapos yung mga ako yung bully. Taga-bully yan eh. Nambabato ko ng papel sa room. Siyempre ako yung mapagmahal, taga GMA eh. Yeah! Sa maluloko ako kasi taga-dyan. So, yun na mga kaberde. Dito na magkatapos ang podcast at nakakabitin. Kami nabitin din kung saan papain. Pero syempre, meron tayong rap battle sa ngayon.
Mamaya may third episode pa. Marami pa tayong podcast na gagawin. Yun, no? And paalam and mga kaberte and see you in the next podcast. Yeah!